When mists of darkness rise to blind his children's eyes, who will show the way? Who will show the way? A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said. Like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like Nephi in his strength, I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night. For I will stand as a witness of Christ. The Spirit whispers peace into my soul. In every trial, in each uncertain hour, I know I can endure, for as I kneel in prayer, He enfolds me in the warmth of heaven's power. Yet others weep for grief that knows no peace. Where is their hope but in the Master's word? What comfort will He send to heal the hearts of men, who will bear His love and light into the world? A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said. Like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like Nephi in his strength, I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night. For I will stand as a witness of Christ, like a candle in the darkness, like a fire upon the hearth, like a star that led to Bethlehem, like sunrise o'er the earth. A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior
Happy Sabbath mga kapatid. Alam niyo, natupad din ng pangarap ko na makabalik sa Novaliches. Pero nag-alala ako kanina kasi akala ko bumalik si Brother Dairit nung nalaman niyang nandito ako. Si Brother Paras pala nandito nandiyan sa likod. Alam niyo mga kapatid, talagang ako ang nakiusap na mag-speak ngayong araw. Kasi nung nalaman ng mga taga Novaliches na nandun na ako sa Visayas, hindi na ako ini-invite. Sa mga hindi nakakaalam, parang 1 year ako dito, noong 2013, 12-13. Madami pa nga ang natatandaan ko pa mga mukha. Yung iba mukha na lang, pangalan, matatandaan pag tinatanong. Isa-isahin ko ha. Sister Joy, dito. Sister Ruby, Sister Lily. Nanay Lori, kala ko, nandun sa Cebu. Umuwi na. Sister Kay. Sino pa? Sister Millie. Brother Nick. Sister Wilma. Inday. Si Inday. Baka di ko ma-mention ng mga names niyo ha. Brother Harrison, andyan. Brother Dahay, Sister Dahay. Salamat po at hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsamba sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Si Sister Lali nandun sa likod. Sino pa kaya? Baka na-miss ko. Pastor, ako'y manghingi ng pasensya. Supposed to be kay Pastor time ngayon. But pinagbigyan niya ako. Anyway, Pastor Villarica, we graduated from the same institution, Central Philippine Adventist College in Bacolod. Kaya, patagalog-tagalog yan, pero Hilonggo yan eh. Okay. At salamat din sa accommodation. Nabalikan ko tuloy yung lugar na kung saan ako natutulog. Yung kwarto namin dyan sa taas noon. Brother Jeff, at sinundo ako at 1 o'clock last night sa airport. Muntik na akong mag-text kay Sister Cyril. Sabihin ko sana, parang maalanganin yata ako Baka wala akong tulog. Kasi darating ng 1 o'clock. Pero talagang pinos ko na makapunta mga kapatid. Kasi I don't want to miss this opportunity na nandito ako sa Luzon at hindi ako maka-visit dito sa mga kapatid natin sa Novaliches. Baka may nagtatanong kung bakit nandito ako mga kapatid. Mayroon kaming Ellen G. White certification from February 9 to 27 sa AYAS. That is a 3-year program para sa mga theology teachers. Every February, dito ako sa Luzon. So, alam niyo na si Sister Cyril kung kailan ako magiging speaker uli. Just kidding. So, 2026, 2027, 2028.
But modesty aside, this is just to report mga kapatid. Baka may magtatanong, is that a doctoral degree? Hindi po yan doctoral degree, only a certification, 3-year program. Ang doctoral degree ko po ay mag-start pa sa August this year. Pero that is not a full-time degree or schooling. Tinatawag yan sa IAS na cohort program. Big sabihin papunta-punta lang dyan, minsan online. Minsan, ang klase namin sa Indonesia, sa Thailand, ganyan ang cohort program, depende sa area. Kaya, nandito po ako mga kapatid sa Luzon ngayon for that purpose. So, at this time, ito po yung family ko mga kapatid. Maliliit pa yan nung, yung dalawa, maliliit pa yan nung nandito kami. Pero ngayon, kami na ang maliliit. Sila na ang malalaki. Okay. Ay, nandyan pa pala si Melody. Na-miss kong ma-mention. Okay. Happy Sabbath po mga kapatid. Gusto ko pong extend ang Sabbath greetings from my family. From Central Philippine Adventist College. Naiwan lang sila mga kapatid for 1 month kasi mayroon ngang certification. Ako naman ay nagpapasalamat na si Shiloh ang special song at this time. Alala ko si Shiloh noon. Kaliit-liit. Liit pa. Pero nung sinabi niya kanina na 26 years old na siya, parang hindi ako makapagsalita. Kasi ibig sabihin niyan, tumatanda ka na, pastor. But anyway, mga kapatid, praise the Lord at binigay ng Panginoon ang pagkakataon na tayo'y magkita-kita muli at magsamba sa Panginoon ngayong araw na to. Ang ating pag-aaral mga kapatid ay entitled Ancient Words as Our Shield, Defeating Temptation. Ang key text ay makikita sa Matthew 4 verses 4, 7 at 10. Okay? Diyan ay New King James Version. Babasahin ko po mga kapatid sa Tagalog. Sinabi dito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. 7, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. At sa verse 10 mga kapatid, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Amang banal, kami po ay muling lumalapit sa inyo sa mga panahong ito upang banggitin ang inyong pangalan, sambahin, habang kami ay mag-aaral ng iyong salita. Sana po ay bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Maintindihan namin ang mga bagay na ito at lalo na sa lahat, ma-apply namin sa aming sarili habang kami patuloy na naglilingkod sa inyo. Sana po, Panginoon, ang iyong presensya ang magiging kasama namin sa mga oras na ito. Aming ininadalangin ang lahat na ito, Panginoon, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, sa Biblia, it is mentioned 38 times nga si Satanas is a tempter. Sabi nga ng 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at
aali-aligid na naghanap ng malalapa. Okay? Ang dahilan po mga kapatid, bakit ang leon ay umuungal, sa term dito sa Tagalog, the very reason why a lion roars or umuungal is to show dominance. Okay? That is to show dominance. Anyway, that is not surprising mga kapatid, is because sabi ng Biblia, 2 Corinthians 4, verse 4, siya ay Diyos ng kasamaan sa daigdig. Okay? The God of the age, the God of this world, the ruler of this world, who blinded those who do not believe. Yun po ang kaniyang rule, mga kapatid. Rule yan, pero hindi yan binigay ng Panginoon sa kanya na rule, kundi sariling plano niya yan sa buhay. But there is a good news mga kapatid. Why? It's because, sabi ng Bible, 1 Corinthians 10, verse 13, God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. And that is good news. Ibig sabihin mga kapatid, walang temptation na hindi kakayanin ng tao. Dahil, sabi pa dito mga kapatid sa Hebrews 2, verse 18, okay? For since he himself was tempted in that which he has suffered, okay, he is able to come to the aid of those who are tempted. Ano pang sabi mga kapatid ng Biblia? Okay, matutulungan niya ang mga tinutokso, sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Okay? Sabi ng Bible. So, Satan is not contented tempting with God's creatures. Ang mismong tinempt niya mga kapatid, ang Creator Himself. He tempted the one immutable, the one self-sufficient, the one all-powerful, the one holy, that is perfectly pure and righteous, the one who is justice, the one fair and impartial, love and graceful, meaning He tempted the one who is giving and also forgiving. At sabi ng great controversy mga kapatid, okay, alam niya, okay, kahit alam niya na si Kristo ay loving, sabi na ng Bible, God is love. Right mga kapatid? But He wishes to doubt it. He has to prove that God was wrong and He was correct. Okay? Di po ba mga kapatid, sa great controversy, mayroong mga issues na nire-raise ang kaaway. And he has to prove that God is not loving. He has to prove that God was wrong and that He is right. He wanted to demonstrate that his wrongness is justified even though he is aware of it. Kaya nga sabi ng great controversy mga kapatid sa page 569, it is Satan's constant effort to misrepresent the character of God. Ano daw? Patuloy na pagsisikap ni Satanas na baluktutin at ipakita ang maling paraan, ang tunay na karakter ng Diyos. Yun po ang mission niya mga kapatid. And occasionally, ibig sabihin mga kapatid, itong si Satanas is always self-righteous. Even though he knows, alam niya na po mga kapatid na mali siya, pero gusto niya pa rin patunayan na siya ay tama. Okay? Just to deceive. Kahit na alam niya mga kapatid that this self-righteous mindset, okay, magiging biktima tayo mga kapatid. Ang mga self-righteous kasi mga kapatid, palaging sinasabi
Okay? Others are never right and we are always correct. Minsan itong karakter na ito, mga kapatid, na self-righteousness ay minsan nasusunod ng tao. Okay? Di po ba, mga kapatid? Ano ang dahilan bakit nag-aaway ang mga kapatiran? Dahil tama siya, tama din siya, puro tama, pero nag-aaway. Puro naman tama. Kaya nga, mga kapatid, may nakita akong post, medyo funny. Sabi doon, mayroong, sa son-in-law daw, mayroong son-in-law. Sa mother, may mother-in-law. Sa sister, may sister-in-law. Pero sa wife, walang wife-in-law. Dahil the wife is always the law. Pagkatapos, may mga word daw na silent. Ano yung mga silent dyan na word? Psychology. Silent P. Diba? So forth and so on. Pero sa wife daw, ano daw ang silent? Ang husband ang silent daw, hindi daw ang liter. Di ko naman inano mga kababaihan. Pero, this attitude is sometimes practiced. How do we know that we are right or wrong? Paano natin malalaman, mga kapatid, kung tayo'y tama o tayo ay mali? Sabi dito, mga kapatid, as long as it is unbiblical, it is wrong. Because the Bible is the standard of character, the test of experience, the authoritative revealer of doctrines, and the trustworthy record of God's act in history, fundamental belief, page 11. Ibig sabihin, mga kapatid, pero ang nangyayari, kahit na mali, pero sinusuportahan pa rin ng Biblia. Okay? Alam niyo po ba, mga kapatid, kung ano ang ginawa ni Satanas? He attempted to correct his wrongs by quoting the Bible. Matthew 4. Basahin niyo po, mga kapatid. Gusto niyang i-justify ang kanyang sarili by quoting Bible text. I hope hindi tayo ganon, mga kapatid. Kahit alam na natin na tayo mali, hinahanapan pa rin natin ng teksto ng Biblia. Alam mo, itong posisyon ko, may point of view, support ito ng Bible, ito ang Biblia. Kaya nga, mga kapatid, a self-righteous attitude is not a humble attitude. It is having or characterized by a certainty, especially an unfounded one, that one is totally correct and morally superior. May sobrang kumpiyansa na tama siya at mas mabuti kaysa iba, kahit walang matibay na dahilan. Okay? It manipulates, divides and destroys God's plan, putting others in a mental and emotional state that they cannot function. This person has to put enough doubt, speculation, and hatred in the mind that it has paralyzed people to the point of non-function. At ito ang matindi, mga kapatid. The self-righteous never apologize. Pagkatapos yung away, di ka ba magsusuri sa akin? Di naman ako magsusuri kasi ikaw naman ang mali. Di ba?
Ito yung ginamit ni Satanas, mga kapatid. Oh. Let's go on Satan's employment of Jesus following his wilderness journey. Ano ang mga insights? What are Satan tempting Jesus, and how did Jesus defeat Satan's temptations, mga kapatid? Okay? Ano ang makukuha natin na lessons dito, mga kapatid, sa temptation episode record dito sa Biblia na ginawa ni Satanas sa kay Jesus? May mga tatlong puntos po ako, mga kapatid, na gusto kong i-share sa inyo. Number 1 point is this: Satan tempts Jesus his need. Ano daw? Kung ano ang need ni Jesus, siya yung gustong gawing temptation ni Satanas. Sabi nga dito, mga kapatid, sa verse 3, if you are the Son of God, command that the stones become bread. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Bakit po, mga kapatid, ganyan ang kanyang temptation? Malalaman po natin. And this one, ito nga ang statement ni Norman Gali, Adventist theologian. To see why Satan dared to tempt Jesus, one must realize that when Jesus was on earth, he emptied his prerogative but not his divinity. Ano ang inimti niya, mga kapatid, nung nandito siya sa lupa? His divine prerogative was emptied, but not his divinity. In other words, according to Norman Gali, he laid aside the use of his divine powers while remaining fully divine and human. Yun po ang nabasa ko sa book ni Norman Gali, mga kapatid. So in actuality, Christ was entirely reliant of his Father. Talagang nakadepende, Jesus was dependent upon his Father during his earthly sojourn. Ito nga ang sabi ng John 5:19, mga kapatid. Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ay siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. So, Satan tempted Jesus this way because alam niya, mga kapatid, na si Kristo ay gutom. Right? He was hungry according to verse 2. Kaya sabi niya, kasi gutom si Jesus at alam niya na Diyos si Jesus, at alam niya rin na He emptied His divine prerogatives but not His divinity. Alam niya na Diyos pa rin siya, kaya sabi niya, gutom ka naman, alam ko gutom ka. If you are the Son of God, make these stones into bread. Alam ni Satanas, mga kapatid, na kung ang tao ay gutom, when someone gets hungry, become weak. Di ba mahina pag ang tao ay gutom? Sino bang taong malakas na gutom, no? Walang malalakas na tao pag gutom. When I arrived at CPAC in the late 1990s, mayroong worldwide fasting. Nag-join po ako, mga kapatid, sa worldwide fasting. I stopped eating in the morning, at noon. Pagkahapon, mga kapatid, medyo masakit ng aking sikmura dahil wala nang laman. Papunta ako, mga kapatid, doon sa cafeteria, parang paganon-ganon na ang lakad ko. Sabi ng mga tao, ano bang nangyari kay Chris Loaya? Lasing? It's because when someone is hungry, that someone is weak. Alam ni Satanas yan, mga kapatid. So, pag ang tao ay gutom, mga kauturan, the temptation is too strong to resist. But Jesus was not like that. He remained humble
Jesus, emptying of his divine prerogatives, demonstrated obedience to the Father even in the face of hunger. Bakit, mga kapatid? Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang tugunan ang sarili niyang pangangailangan. Tunay itong isang perpektong halimbawa, mga kapatid. Do not use your power in order to what? To fulfill your need. Nakikita nyo ba, mga kapatid, how humble Jesus was? Gutom na siya, weak na, kailangan niya na ng pagkain. Alam niyang Diyos siya. Pero, sinunod pa rin niya ang kalooban ng kaniyang Ama. Do not use your power to fulfill your need. Kaya nga, mga kapatid, bakit nga sinabi ni Jesus, ni Satanas yun? Ano ang basis niya, mga kapatid? Kasi ang Matthew 3, di ba Matthew 4 yun? Yung temptation, ang Matthew 3, baptism ni Jesus. Di ba? Pagkasunod lang, 3-4. Kay baptism ni Jesus, kay ibig sabihin, nandun pala si Satanas sa baptism ni Jesus. Narinig niya ang sinabi ng Ama na this is my Son, whom I love, with him I am well pleased. Nandun si Satanas. Kaya ang sabi ng Great Controversy, mga kapatid, Desire of Ages, at the Savior's baptism, Satan was among the witnesses. He saw the Father's glory overshadowing his Son. He heard the voice of Jehovah testifying to the divinity of Jesus, kasi ang sabi ng Ama, this is my Son. Ibig sabihin, if Jesus is His Son, at yung Ama ay Diyos, ibig sabihin, ang anak, Diyos din. Bakit? Pwede bang mangyari yun na Diyos ang Ama, pagkatapos ang anak hindi Diyos? Ikaw tao, ano ang anak mo? Tao rin. Mga kapatid, kung ginawa ni Jesus yon, na sinunod niya ang demand, ang temptation ni Satanas, mga kapatid, Christ has not humbled himself as a man at the same moment that he would give in to Satan's temptation. What makes Jesus divine is his elevated status. His lowly condition is what makes him human. Satan desired for Jesus to make constant use of his privileged position, and Satan opposes Jesus' state of humility. Similar to this, Satan opposes our humility. Ayaw ni Satanas, mga kapatid, yung magpakumbaba ang isang tao. Ayaw niyang magpakumbaba si Jesus. Kaya ang gusto niyang gawin, ipakita ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Okay? Pero, ganun din ang ano niya. Target niya sa atin. Ayaw niya na ang isang tao ay magpakumbaba. It's because that is opposite to his character, mga kapatid. Being humble is admirable, and Satan is taking us in a different route. Gustong mapagmataas. Gusto niya. Kaya tama talaga yung sinabi ng Biblia. Ang taong mapagmataas ay anong expression Tagalog 'yon? Ibababa. At saka yung mga mabababa, itataas. Ay, salamat, may chance pa akong tumaas. That's why
Sabi dito mga kapatid, ang problem dito is our lifestyle. Lifestyle issue. Kasi ang mga mapagmatas mga kapatid is someone who is not forgiving. And forgiveness is something we preach well, but we struggle to put it into practice. Magaling lang tayong magsalita about forgiveness. Pero in reality, it's hard to practice. At nag-struggle ako niyan mga kapatid. Siguro alam niyo naman ang background ng life ko sa mga nakasama ko noon. Kung hindi ako naging pastor mga kapatid, siguradong Armalite ang dala ko sa bukid, NPA na ako. My father was an NPA commander. Pinatay siya ng mga pulis. Sabi ng mga pulis, tumakbo daw kaya binaril, pero in reality sinalvage. Then I promised na paglaki ko, ubusin ko sila lahat. Pero di ko po natupad mga kapatid. Isang reason, hindi ako lumaki. Pangalawang reason mga kapatid, God arrested me along the way. Sa mga plano kong iyon mga kapatid, may plano din iba ang Panginoon. And to make the long story short, I was baptized in 1992 in the Seventh Adventist Church. A year after my father died. Pero nasa plano ko yung ibang direksyon. Pero ang Panginoon may ibang direksyon para sa mas magandang direksyon para sa buhay ko. One time mga kapatid, umuwi ako sa amin. Nakita ng mayor, yung head ng salvage operation sa tatay ko, nakita niya akong paupo-upo doon sa bahay. Kasi tapos na ang term niyang mayor noon, pero matanda na siya. Yung nakita niya ako, sabi niya sa nanay ko, Tising ang pangalan ng nanay ko, Tising, anak ba yan ni Ingo? Commander Ingo. Sabi ni nanay, oo, anak yan ng taong pinatay niyo. Ganun sa pagsabi ni nanay sa kanya. Tapos sabi niya, gusto ko siyang makausap. Nung nag-usap kami mga kapatid, nag-flashback sa akin lahat ng promises ko. Naninilim ang paningin ko, nakatingin lang ako sa lupa. Napapansin niya na hindi ako komportable, mga kapatid. Sabi niya sa akin, may sakit ka ba? Masama ba yung pakiramdam mo? Pagkatapos sabi ko, nag-flashback lahat. Just imagine, time na sana na makabawi ba? Kasi hindi na siya mayor. Okay. Wala na siyang baril na dala-dala or ano dyan. Sabi ko, ano, itutuloy ko ba o hindi? Naninilim yung paningin ko, nakatingin lang ako sa lupa, mga kapatid. Tapos sabi niya, masama bang pakiramdam mo? Sabi ko, oo. Sama ng pakiramdam ko. Sabi niya, sige, pahinga ka lang muna. Pero, nung nag-usap kami, sinasabi niya na ang tatay ko talaga ang may kasalanan, bakit napatay? Bakit na ganun? Kaya habang nagsasalita siya ng ganun, mga kapatid, talagang mas lalong dumidilim yung paningin ko. At nung sinabi niya, sige magpahinga ka lang muna, umalis ako mga kapatid, pumasok ako ng bahay, pumasok ako doon sa room, I knelt down and prayed, sabi ko, Lord, thank you. Hindi ko nagawa yung promise ko. Sabi ko, nung huli, sana makita kami uli. At instead na sabihan ko siya sa mga ginagawa niya sa tatay ko, Bible studyhan ko na lang siya. Nalaman ko na lang later on, patay na siya. Namatay rin. Kung sa mga Bisaya pa, may risi. Joke lang yun.
Forgiveness is something we preach well sometimes, but we struggle to put it into practice. Bakit pag nabibisita kayo ng pastor, madiditik ng pastor, the pastor is always perceptive. Alam niya kung sino mga kapatid nagbabangayan. Kaya ang pastor magsasabi kaagad, mag-foot washing na tayo. O communion service para may magpapatawad. Pero kahit nag-foot washing na, yung kabilang side dito, yung kabila dito, di pa rin nagtitinginan, pastor. Can we put into practice what we preach? Because mga kapatid, we are all leaders. Ang mga leader ng church, hindi naman pastor lang. All members are leaders. If we lead Christ, if we lead people to Christ, we are leaders. And we don't lead by lip service, we lead by example. Tama po ba mga kapatid? Hindi lang hanggang bibig lang ang leadership. It should be led by example, mga kapatid. So lead by example if we are to guide others to Jesus. And please, stop pretending to be one. Lucifer's exclusion from heaven was due to his arrogance and avoid becoming a victim. Ano ang dahilan bakit pinalaya si Satanas doon sa langit, mga kapatid? It's because of his pride. Siguro nung may pagkakataon pa siya kung nanghingi siya ng sorry sa Panginoon, I don't think God will not forgive him. Pero his pride ang nangunguna, and that's the reason why he was excluded from heaven. Ano ang sagot ni Jesus sa temptation ni Satanas? Sabi niya, it is written. Saan nakasulat, mga kapatid? Sa Biblia. It is written. He responded Satan's familiarity with Scripture by quoting Scripture. Si Satanas pala, mga kapatid, familiar dito sa Scripture. Okay? Ano ang keynote ni Jesus, mga kapatid? Sabi niya, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God, sa Deuteronomy. Kasi sabi ni Jesus, nakasulat, sabi ni Satanas, nasusulat, pero sabi din ni Jesus, nasusulat din naman. So ibig sabihin, mga kapatid, si Satanas, familiar siya dito sa Scripture. Hindi takot si Satanas magbasa nito, mga kapatid. Ang takot siya, kung i-practice natin ang nakasulat dito, yung takot siya. Mali yung paniniwala na pag pinusis ka may pinusis ng diablo. Kasi may na-experience kami noon, mga kapatid, na nakita ko, demon possession ang ginawa ng isang tao. Pinunit-punit ang mga pages ng Biblia, nilagay sa tubig, pinainom doon sa pinoses ng diablo. At tumatawa-tawa lang ang yung na-demon possessed, mga kapatid. Di natakot doon sa tubig na may mga pahina ng Bible. It's because Satan also reads the Bible. Pero ang problema ni Satanas is to apply it wrongly. Yun ang mali. Paano sinagot ni Satanas ang temptation ni Jesus? It is written. Nakasulat, mga kapatid. Pag may temptation si Satanas sa atin, anong sasabihin natin? Will we say, it is written? Or sabihin natin, dyan ka lang muna, dito ako. Pangalawa, mga kapatid. Okay, pasensya na po at lalagpas ako ng 12 o'clock. Okay. Anyway, another 10 years pa naman ako muling ma-invite.
Pangalawa mga kapatid, na temptation ni Jesus, ni Satanas sa kay Jesus, Satan tempts Jesus to presume something. Anong sinabi niya? If you are the Son of God. Pabalik-balik siya dun sa statement eh. If you are the Son of God, kasi narinig niya sa chapter 3. If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written. Sabi niya, it is written. Saan niya kinote mga kapatid? Sa Psalm. He shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Mga kapatid, nagbabasa talaga si Satanas ng Biblia. Kinot niya ang Salmo. Minsan nga nagtatanong ako sa mga klasiko, sa mga kapatiran, sino dito sa inyo ang di pa nabasa ang Psalms 23? Madami naman ang nag-raise, hindi pa daw nila nabasa. Sabi ko, naunahan pa kayo ni Satanas basa sa Psalms 23. Satan wanted to put God to the test. And Jesus quoted Satan's temptation by quoting scriptures. Ano ang kinuha niyang tikso mga kapatid, sagot sa kay Satanas? Kinot niya ang Deuteronomy 6 verse 16. Sabi ng ni Jesus, do not put the Lord your God to the test. See? Ginamitan siya ni Satanas ng Biblia, ginamitan din niya si Satanas ng Biblia. Kaya mga kapatid, in the last days, the battle, spiritual battle is between scriptures. Kasi ang mga alay ni Satanas, nagdadala rin ng Biblia. And we have to answer them by quoting scriptures, by using scriptures. Ang problema, kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ano isasagot natin? One time nung pumunta ako sa Cagayan de Oro City, that was 1999, nag-canvas. One time, na-meet ko ang mga saksi ni Jehovah. Kasi nagbibisita-bisita din yan sila eh. Pagkatapos, nung nag-meet kami mga kapatid, sinir nila sa akin yung stand position nila. At wala akong nagawa kasi hindi ako naka-study, hindi ako ready. So nakinig lang ako, and I was disturbed mga kapatid kasi umuwi ako na hindi man lang ako nakashare. Brother Beltran, doon sa kanila. Umuwi ako, sabi ko, mag-aaral ako. Nung nakapag-aral na ako mga kapatid, hinahanap ko na sila. Saan na ba yun sila? Di ko na mahagilap kasi wala na. Too late. We should study scriptures. And Jesus ought to be our role model. When we are tempted or when someone questions our rights, we ought to have patience. If defeating our enemies doesn't directly honor and praise God, then we should not think we have the right to ask the Lord to use His might to assist us in winning, mga kapatid. Okay? Kaya naman tumalo ni Jesus doon. Pero, if ginawa niya yon mga kapatid, He will not honor the Father. Kasi sinunod niya kung ano ang temptation ni Satanas sa kanya. Jesus wanted His people to have faith in Him. And true faith does not presume. Ganon din para sa atin mga kapatid. Ano ang kailangan ng Panginoon? Faith. Ano ang opposite ng faith? Presumption. Huwag mong sabihin mga kapatid na Adventist ka, faithful ka, magbigay ng tithes and offerings, nagsasamba ka araw-araw, 3 times a week, na kahit anong gagawin mo, ililigtas ka ng Panginoon. Sabihin mo,
ano kaya kung tumalon ako dito? Siguro, ililigtas naman siguro ako ng Panginoon kasi I am very faithful. Pag gawin mo yan mga kapatid, sigurado mamamayde ka. Kasi next na gising mo, sigurado hindi resurrection morning yun, hindi first resurrection. Pag nagising ka mga kapatid, si Jesus ang bababa, maging masaya ka. Pero pag gising mo, New Jerusalem ang bumababa, tulog na lang balik. For sure, hindi na tayo maliligtas niyan. Pag New Jerusalem ang bumababa, pagising mo. God needs our faith, not our presumption. And Satan pushed the Savior toward presumption in an attempt to ruin his life. Di ba napapansin niyo ang mga taong mga napuposes parang suicidal? Kasi ang gusto ng Panginoon, i-ruin. Anong ruin sa Tagalog? Sirain ang ating buhay mga kapatid. That's why presumption is a sin, serious sin against God. Hindi kailangan ng Panginoon yung presumption natin. Ang kailangan niya mga kapatid is our faith. Kaya sabi ni Don Miguel Ruiz, the problem with making assumptions or presumptions is that we believe they are the truth. We make an assumption, we misunderstand, we take it personally, then we react by sending emotional poison with our word. This creates a whole big drama for nothing. Yun ang presumption mga kapatid. Pangatlong point mga kapatid, I hope this will be done in 15 minutes. 10 to 15 minutes. Pangatlo, the last, is Satan tempts Jesus to doubt his mission. Ano daw? Gusto ni Satanas na magda-doubt si Jesus sa kanyang misyon. Ano ang sabi niya mga kapatid? Again, the devil took him up on a exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give to you, I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Satan presented Jesus with the most seductive depiction of the world's kingdoms. Sabi niya, Jesus, ibibigay ko to sa iyo. Lahat ito ibibigay ko sa iyo. In one condition. In one condition. You will fall down and worship me. Sabi niya, hindi na kailangang Hindi na kailangang makarating ka pa sa cross para maangkin mo to lahat. This will be given to you without the cross. This will be given to you if you will fall down and worship me. Ano ang mission ni Jesus, mga kapatid? What was his mission? He will be born, incarnation, mabuhay, pagkatapos mamatay, in 3 days, resurrection, then after resurrection, ascension. Yun ang kanyang mission. Meaning, kailangan siyang dumaan doon sa cross bago makapunta doon without a shortcut. Walang shortcut, pero ang gusto ng kaaway, mga kapatid, is we have to do it in a shortcut. Paano ba ito natin ma-apply sa ating sarili, mga kapatid?
Ganon din ang temptation ni Satanas sa atin eh. The same temptation na sinabi niya sa kay Jesus, the same temptation with us, gusto niya mga kapatid na we do it in a shortcut. Na makalimutan natin mga kapatid na we have the mission. You see? Naranasan niyo nang mag-visit sa mag-visitation na sabihin ng tao na binisita niyo, okay lang kapatid, ikaw dyan, nandyan ka, nandito ako, magpipray lang tayo, doon, magkikita na lang tayo doon. Doon daw, magkikita na lang tayo. Mag-pray ka lang dyan, mag-pray lang ako dito, doon lang din tayo magkikita. Mga kapatid, ano ang sagot ni Jesus? Get behind me, Satan, because your plan is not according to the plan of my Father. I will rather follow my Father rather than following you. Oh? And Jesus persisted, mga kapatid. He understood that the time would come when he would ransom the kingdom from Satan by giving his own life, and that after a time everyone in heaven and on earth would be subject to him. He chose to live a life of suffering and to die a horrible death because that was the path set forth by his Father for him. Ano kano? Ano daw ang sinabi dito? Yun ang dapat niyang daanan. He has to die. He has to go through the cross, die, resurrection, then ascension. Mga kapatid, two main temptations Jesus encountered were those of materialism and power. And similarly, Satan offers us the same things when he tempts us to the point that we lose sight of our goals and the reason we are here. Bakit tayo naririto, mga kapatid? Ano daw ang gagawin ni Satanas? It's a temptation of materialism and power in order to divert our mission. Satan enjoys seeing Christians who don't care about the cross because he dislikes the crucifixion. Take caution of this, mga kapatid. Ayaw niya ang cross. And sadly, maraming tao na nagnanais na makapasok sa paraiso, ngunit ayaw namang magsakripisyo. But what is Satan tempting us? Tempting you and me. Satan is tempting you to doubt your mission. Your mission in this life is to reach the cross. And you cannot reach the cross without doing things. Anong gagawin natin, mga kapatid, para marating natin ang cross? We have to be baptized kasi it's a symbol of death and resurrection. Because for me, mga kapatid, baptism is coming to Jesus at the foot of the cross. At ang problema, mga kapatid, ito, the heart that does not respond to divine agencies becomes hardened until it is no longer susceptible of the influence of the Holy Spirit. Basta palagi tayong hindi nagre-respond sa panawagan ng Panginoon, ano daw mangyari, mga kapatid? It will become hardened. Ewan ko kung na-share ko na to sa inyo, mga kapatid. When I was high school, may nag-invite sa akin na papasok daw kami doon sa beer house at saka mag-inom. Sabi ko, Adventist na ako noon, ha? I'm not promoting this, but this is for the sake of life story. Sabi ko, masarap yata mag-inom pag in-invite ka lang kasi hindi ka gagastos. So siya ang gumastos, mga kapatid. Inom kami doon sa beer house. Then nag-order siya ng beer.
Inom ako ng beer. Katagalan mga kapatid, medyo kumapal yung mukha ko sa kakainom ng beer. Sabi ko, bakit kumakapal? Sabi ko, ito bala ang mangyayari pag lasing ka na? Makapal na ang mukha mo? Kaya pala ang lasing, ang kapal ng mukha. Then, nag-order ng lady, yung kasama ko. Hindi ako ha. Wala naman akong pera eh. Patapos, nag-order na ng ladies drink. Parang limonsito lang naman yun na isang piraso. Pagkatapos, 100 pesos na ang presyo. Sabi ko, kamahal pala ng limonsito dito. Then may pansit na sinerve. Sabi ko, anong lakot, anong sahog? Sabi niya, baboy. Sabi ko, pero lasing na ko niya na. Pasensya na. Hindi ako kumakain ng baboy. Kasi Adventist ako. At least, kahit nalasing ako, di ko pa rin nakalimutan na Adventist ako. Yung iba dyan, pag lasing na, nakakalimutan na Adventist sila. Ako hindi. Nalasing ako, pero at that night, hindi ako nakakain ng baboy. Pero that was the last time. Di ko na inulit, mga kapatid. Kasi, ang nangyari daw, nakikita ko Sister Dindin sa likod. Supporter pa naman to sa evangelistic crusade ko. Madami ditong supporter sa evangelistic crusade ko sa Novaliches Bayan. Baka next time na crusade ko, dadami na si Sir Cyril. Pag nag-send ako sa inyo ng tarpaulin design, yun na yun. Anong heart sa ano? Ang puso. The heart that does not respond to divine agencies becomes hardened until it is no longer susceptible to the influence of the Holy Spirit. And that is dangerous. Ang kasalanan, nung unang gawa mo pa lang, medyo nakukonsensya ka. Pero ulit-ulitin mo mga kapatid, nawawala ng konsensya. Di ka na nakukonsensya. Pag inulit-ulit na. Because, hindi na siya susceptible to the influence of the Holy Spirit. So to conclude mga kapatid, praise the Lord. At conclusion na rin. Baka magsisiuwian na kayo na hindi pa tapos ang sermon. Satan tempts us from different angles. Una, he tempts us our needs. So let us be aware. Second, he tempts us to assume something. Let us be cautious. And the third, he tempts us to doubt our mission. Let us be warned of this one. When Satan tempts us to use our power to satisfy our needs, we can remind him, it is written. When Satan tempts us to assume something, we can tell him that it is written. Saan nakasulat mga kapatid? Sa Biblia. When he tempts us to doubt our mission in this world, we can answer him, get away from me, Satan. It is written na I cannot go to heaven by using the shortcut. I have to do my mission. Amen, mga kapatid? One approach to counter Satan is to constantly bring up what is recorded in God's ancient words. Ang Biblia, mga kapatid. Okay? Kaya, sabi ng youth instructor, 1893, take time to study the Bible, the book of books. There never was a time
when it was so important that the followers of Christ should study the Bible as now. So, when the ancient words are used correctly, Satan can be defeated successfully. Amen o to, mga kapatid? When the ancient words, when the Bible is used correctly, Satan can be defeated successfully. So read your Bible, apply your Bible, use it to defeat Satan. Amen mga kapatid? Amen. Shall we pray? Most gracious God, loving Heavenly Father, we thank you for this privilege of worship. Please, Lord, help us to apply the principles that we studied a while back. Satan is doing his best to ruin our lives. But Lord, we entrust everything unto you. Help us, protect us, and we hope that your word will be our shield as we face Satan's temptations and as we become victorious in this life from now on until you come. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.